Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa Panginoong Diyos, lahat ng sa pinagpaan. Siyawit niyo at siya'y dangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga lahi, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinakpan. Siyawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapanalig, saan man kayo naroroon, tayo ay natitipon sa pag-ibig ng Diyos. Sa pagdulog natin sa misang ito, itaas natin sa Kanya ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng mga kapanalig natin na ngayon nakaantabay sa ating banal na misa. Upang tayo po'y maging marapat sa misang ito, humingi muna tayo ng awa sa ating nagawang pagkukulang at kasalanan. Kapag kami natutukso ng mga bagay na material at layaw ng katawan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapag kami natutukso ng karangalan at pagiging makasarili, Panginoon, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kapag kami natutukso ng kayamanan at karangyaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupkop. Sa pamamagitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito. Ibilang niya siya mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan: hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang kautusan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at ako kay Kristo, at si Kristo naman ay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig lahat doon ay may-aring ating poon. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman.
Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pagwawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito, na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Papuri, parangal, pagsamba sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, mga kapanalig, itong tagpong ito ay nagpapakita ng ang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng biyaya, ng maraming gantimpala, at siguro daan din sa katotohanan, no? Ito pong pagsunod ni Pedro kay Jesus. Alam nyo, sila Pedro, mangingisda yung mga yan, no? Alam nila ang kilos ng dagat, saan manghuhuli, no? Pero for some reason, di sila makahuli o wala silang nahuli, no? Pwedeng wala talagang napagkawi sa lambat nila, no? Kaya nung sinabi ni Jesus na ihulog niyo ang bangka, ito lang isipin lang natin, no? Pwede namang talaga magsabi si Pedro na wala na po talaga, alam po namin na wala ngayon, no? Hindi dito ang mga isda, no? Yan. Pero siyempre, sumunod din siya. Sige, kung gusto niyo po, gagawin namin, no? So parang yung pagsasabi na yun, dalawa, no? Parang wala naman pa talaga, magdamag na nga po kami nagpagod eh. Pero sa isang banda, sige po. Alam niyo, parang
hindi buo, sige na po, o parang gano'n na lang eh. Although nagdahilan na kasi siya. Pero sumunod pa rin. At yun po, nakahuli sila ng napakaraming isda. Sabihin natin may konti siyang reservation, no? Pero yung sa pagsunod niya, pinakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. At ang pagpapahalang hatid nito, ang maraming isda, no? Na kailangan din nila, siyempre. Okay? Pero siyempre yung yung makilala si Kristo. Yun sa maganda ring dulot noon, no? Yung kanyang pagsunod ay nabuksan sa kanya ang isang pagkakataon makasunod sa ating Panginoon. Yung pagsasabi ni Pedro na layuan mo ako, Panginoon, ako'y makasalanan. Ano yun eh? Parang ganyan lagi mga tao no? Parang nagre-resist tayo sa Diyos kasi alam natin na hindi natin kayang humarap sa Diyos, no? O talagang makasalanan tayo, no? Kaya marami hindi nagsisimba eh. Kasi yan dinadahilan nila, no? Kasi makasalanan ako. Hindi ko kayang humarap sa Diyos. Ganon. Pero yun nga, dito on the face of it, no? Hindi. Tinatawag siya ni Jesus at ngayon binibigyan siya ng pagkakataon maging mamamalakayan ng mga tao, no? Okay? Kaya dito nabukas talaga yung yung kalooban ni Pedro na sumunod kay Jesus, no? At of course di pa niya alam sa simula pero malalaman niya, no, na sumunod siya. Si Jesus ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang pagkain bumaba sa langit, no? Ang katotohanan. Yan. Kaya pagka inano natin ito sa una nating pagbasa, no, yung karunungan ng Diyos, no, yung karunungan ng tao, ano lang yun ng Diyos, no, yung baliwala yun sa Diyos. Kala natin ang galing-galing na natin, pero kamangmangan pa lang din yun sa Diyos. Kaya katulad ni Pedro, no, hindi umiral yung kanyang arrogance, pero in a way sumunod pa rin siya sa ating Panginoon. Kasi ang pagsunod sa Diyos ay pagsasabi na hindi naman natin talaga alam lahat at tanging ang Diyos ang nakakaalam, no? Kaya yung kahit yung marurunong, kahit saliksikin nila ang lahat, hindi natin talaga sasabihin, kasi sasabihin nakilala na natin ang Diyos, we know the particle of God. May mga ganun pa po sir, pag nanonood kayo ng mga documentary, yung particle of God, the eye of God, no? Pero sa pag pinanood, wala naman, hindi naman natin talaga pinpoint yun na balang wala yung karunungan natin sa karunungan ng Diyos o sa kakayanan ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos, yan, sa gawa ng Diyos. Tama-tama po, kanina pinag-uusapan namin sa Healing Touch yung yung likha ng Diyos, care for creation. Ang ganda-ganda ng ating salmong tugunan. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ay ating poon, no? Lahat ito ay pag-aari ng poon, no? Nilikha ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, si Kristo. Walang naririto na hindi nilikha ng Diyos. Kaya kapag inisip natin, wala naman talaga tayong nagawa. Tayo ay isa lamang sa nilikha ng Diyos. But in a way, of course, very special tayo. Kaya pagka inisip natin iyon, mamang talaga ako. Wala tayong masasabihin natin, marunong na ako, alam ko na, kilala ko na ang Diyos. Pero doon lang na pinapakita, yung taong mga ganito, medyo may resistance sa Diyos, no? Kasi instead of humbling themselves to before God, nagmamataas pa. Kaya nga nasisira yung likha ng Diyos kasi nagmamataas tayo sa Diyos. We took the creation of God as our possession when in fact it belongs to God. May-ari ang Diyos nito. Kaya siguro yung pagpapakumbaba natin, ibaba natin yung karunungan natin, kasama na rin yung pag-abuse ng tao sa nilikha ng Diyos, no? Kasi unang-una nga, hindi naman natin pag-aari ito at hindi natin alam lahat. Kala lang natin alam natin. And, reflecting on this, siguro that will also bring us to realize na napakabuti ng Diyos sa atin sapagkat sa lahat ng iyan, lahat yan ay sa kapakinabangan ng taong kanyang nilikha. Kaya, sumunod tayo. Without question, sumunod tayo sa ating Panginoon katulad ni San Pedro. And God will show us His greatness,
His mercy, His power, and His blessing. Amen. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin," tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Sabihin natin, "Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin." Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag na mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga, ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at lahat na nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway magkaroon ng katapangan at naipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Puri-puri ka, Diyos, ang mga lumikha sa nibutan sa andahan loob na ito ang aming may alay mula sa lupa at buwan ng paggawa. Tinapay na ito para may pagkain ng Panginoon. Inihando sa iyo, buong puso kong iaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay Puri-puri ka, Diyos, ang mga lumikha sa nibutan sa nangulahang loob na ito ang aming may alay sa alak na ito para may Manalangin kayo upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos upang ang ginaganap po sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa alangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana. Ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Santo Papa, at ni Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, ang mga kapanalig naming inaalala rin namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sandali nating isipin o alalahanin ang mga kapanalig nating humihingi ng panalangin, lalo na po yung may karamdaman, mga nahirapan, yung may matinding pagsubok. Isipin natin sila, pagdasal natin sila.
sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob ang ating mga panalangin. Tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis, mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong inanyaya makisalo sa anyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At alastas po sa September 8, araw ng linggo, ating ginugunita ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Inaanyayahan ko po kayo maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137. O kaya mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo at ang buo niyong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob
ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum metum sacramentum veneremus celui et antiquum documentum novos edat ritui Persepides supplimentum sensu effectui genitoque lausetio dilatio salus honor virtus coque sidet benedictio procedenti abutroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Omne declamentum mense habentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporit et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuditar sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,